Hello friends! Pag-usapan natin itong mga subscriptions na binabayaran natin buwan-buwan nang walang putol para dire-diretso lang ang benepisyo na ating natatanggap. Pero bago yan, ano ba talaga ang subscription? Bakit ba siya magandang gawin kung negosyo ang pag-uusapan? Tiningnan ko muna kay Google ano bang ibig sabihin ng subscription or yung kahulugan niya. So sabi dito in English, the action of making or agreeing to make an advance payment in order to receive or participate in something. Sa Tagalog, ang aksyon ng paggawa o pagsang-ayon na gumawa ng abansadong bayad upang makatanggap o makalahok sa isang bagay. So ngayon kaibigan, isa-isahin natin ang mga paid subscriptions na maaaring member or subscriber ka gaya ko at pag-usapan natin ang kagandahan ng mga to. Disclaimer lang, lahat ng information na aking ibabahagi dito ay ayon lamang sa aking personal na kaalaman. Kung ako man ay nagkamali ay hindi ko sinasadya at wala akong intensyon na mag-mislead at maaari naman kayong gumawa ng inyong sariling pananaliksik. Sa entertainment industry, gaya ng Prime Video, Disney Plus, at ang ating Viva Max, at ang napakalaki at sikat na Netflix. Ang Netflix pala kaibigan, meron siyang 232.5 million subscribers at umabot ng $8.4 billion ang kinitang revenue ni Netflix. Sobrang dami ng subscribers at sobrang laki ng kinikita niya. Ito ang malaking tanong kaibigan, binabayaran ba nila ang kanilang mga loyal subscribers? Sad to say kaibigan, gaya ni Netflix at ng iba pang kasama sa nabanggit natin kanina, hindi nila binabayaran ang kanilang mga loyal subscribers. Dumako naman tayo sa mga sikat na retail stores gaya ng Costco at Sam's Club ng Amerika, S&R at Landers dito sa Pilipinas. Si Costco palang kaibigan, umabot ng 59 million member households ang meron siya, 107 million cardholders kung saan 88% worldwide renewal rate ang inaabot niya at kumita ng $3.5 billion sa membership fees pa lang. Grabe diba? Sobrang laki. Same question, binabayaran ba nila Costco at ng iba pang nandyan ang kanilang mga loyal members? Sad to say, hindi sila nagbabayad sa kanilang mga loyal members kahit sobrang laki ang kani-kanilang kinikita sa kanila. Dito naman sa napakaraming fitness centers at isa nga dyan ay si Gold's Gym. Parehong tanong, binabayaran ba ng iba't ibang fitness centers at ni Gold's Gym ang kanilang mga loyal members? Again, sad to say, hindi sila nagbabayad sa kani-kanilang mga loyal members. At dahil uso na ngayon ang mga virtual meetings or online presentations, gumagamit tayo ng mga platform apps gaya ni Zoom. Kumita pala ng 2.65 billion annual sales sa kanyang mga loyal subscribers ang Zoom. Malaki ba o sobrang laki ang kinikita ni Zoom sa mga kagaya nating gumagamit ng apps niya? Ang tanong, binabayaran ba niya tayo sa pagiging loyal subscribers niya? Sorry na lang, hanggang gamit na lang tayo ng apps niya. Wala tayong natatanggap na bayad mula sa kanya. Ano naman itong mga security plans na inalok sa atin ng mga friends natin na kinuha din natin gaya ng St. Peter's Memorial Plan? Babayaran ba nila mismo ang policyholders pag nagkataon? Usually yes, pero hindi ang policyholder o ang kumuha ng plan mismo, kundi ang beneficiaries o ang naiwan ng policyholder kapag ito ay namatay na. Masaklap pang aminin o tanggapin, pero yan ang katotohanan, my friend. What about insurance plans? Binabayaran din ba nila ang kani-kanilang mga policy holders habang sila ay buhay pa? Pwedeng yes, pwedeng no. Depende yan kung anong klase ng insurance policy ang kinuha ng policy holders.
Dito naman tayo sa mga utilities like Meralco at Maynilad. Alam nyo bang subscription din ang tawag sa mga yon? At ang mga communication subscriptions natin sa mga kilalang telecom providers gaya nila PLDT, Smart, Globe at iba pa. Nagbabayad ba sila sa atin bilang loyal subscribers kahit walang putol at dire-diretso ang pagsusubscribe natin sa mga malalaking companies na ito? Sorry my friend, pero hindi nila tayo binabayaran sa pagiging loyal subscribers natin sa kanila. It's about time naman friend na pag-usapan natin si Live Good. Yes, membership company din siya pero sobrang iba siyang membership company. Bakit siya naiiba? Kasi it pays their loyal members. Nagbabayad si Live Good sa mga loyal subscribers niya gaya ko. At pag sinabing loyal subscribers, kami ang mga walang putol at dire-diretso ang pagbabayad ng subscription namin kay Live Good buwan-buwan gaya ng pagbabayad namin sa mga iba't ibang companies na pinag-usapan natin kanina. Oo, nagbabayad si Live Good sa aming mga loyal subscribers niya. Kada linggo at kada buwan sa 7 pamamaraan. Sobrang laki ang binabayad niya sa amin. Paano? Number 1, weekly fast start commissions. Number 2, matrix commissions. Number 3, matching bonuses. Number 4, retail commissions. 5, customer acquisition bonuses. 6, influencer bonuses. At pang-7, diamond and crown diamond bonus pools. So, anong next step mo my friend? Sobrang dali lang. Scan mo lang itong QR code na nasa screen mo at dadalhin ka niya dito sa ating Power landing page gaya nito. I-click mo itong button na ito para mapanood mo ang quick tour namin na mismong ang aming CEO ang magpapaliwanag about Live Good. Pagkatapos mo mapanood ang kanyang 6-minute video, mag-register ka na for free. Fill out mo lang ang pangalan at email address mo at after nun, i-click mo yung Reserve My Position Now button. That's it. Ganun lang kadali, my friend. Just contact me dyan sa mga details ko na nasa screen mo at pag-usapan natin kung paano ka magsisimulang kumita sa Live Good. Let's talk soonest. Stay safe and God bless always, my friend.